Hello guys and welcome back sa Wanderlust and welcome sa panibago naming segment na Wonder Lounge kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay sa harap at likod ng camera. And hopefully marami kayong matutunan sa segment na to. So let's go! Let's discuss everything about filmmaking dito lang sa Wonder Lounge. Okay, ready? So ayun, welcome sa first episode ng ating Wonder Lounge. So para sa ating unang guest, andito ngayon si Brian Nonay. Yeah, so Brian, pakilala mo muna ako, sino ka ba? Yan. So pala direct, nakaka-pressure naman. Ako pala ang first episode ng Wonder Lounge, no? Pero para sa mga fans, para sa mga taga-subaybay ng Wanderlust, no? Kung naabutan nyo kami way back pa noong 2019, isa ako sa mga una or OG nga na members ni Wanderlust. So, I used to be scriptwriter ni Wanderlust and I also work din pag-shoot as production designer, ganyan. And I also assist din sa production as PA din minsan, ganyan. Pero kapag sa office, scriptwriter ako. So, yun. Actually, Wanderlust is my second production house na work. Ayan. So, ayun. Ako si Brian. So, writer by profession. Ayan. So, ako naman si Mark. So, ayun, Brian. Pag-usapan kasi natin today is ano bang path yung mas magwo-work sa isang aspiring filmmaker, sa mga nanonood sa ating mga aspiring filmmaker. Ano yung bagay sa kanilang path? Required ba silang pumasok ng film school? Or better mag-DIY na lang sila, manood ng YouTube videos? So ano bang mas okay? Basically, ikaw kasi nag-aral ka ng film talaga, 'di ba? So ano ba yung background mo doon? Yes. Ako, I used to study film way back in college. So yung my under degree kasi is Bachelor's of Arts in Digital Filmmaking sa De La Salle College of St. Benilde. So ako naman, at first, wala din talaga ako idea sa film. Actually, hindi ko naman talaga dream mag-pursue ng profession sa film. Kasi, ang gusto ko talaga is journalism talaga. Gusto ko sana magsulat for newspaper or publications, ganon. So, nung high school kasi, nabigyan lang din ako ng scholarship for Benilde. And yung closest na course sa journalism is yung film kasi com din siya, 'di ba, and media. So yun yung tinake ko and sobrang wala akong idea going into that kasi galing akong public school and ito yung story na lagi kong sinishare sa mga tao, no, na wala din akong parang luxury manood ng film dati, yung manood ng sine, gano'n. So fan ako nung mga DVDs dati na 50-in-1, yung mga marami ng palabas, tapos nalagay mo doon sa portable na DVD, ganon. So, yun lang yung access ko sa film dati. So, wala akong idea na pwede palang maging profession yun, na parang may course pala for film, na ano. So, way back drop ko na yung year, mga 2014, ayan. So, mga 10 years ago na to. So, wala akong alam going to film school. So, parang ako lang, play it by ear. Parang, sige, rock and roll na naman. Kasi, free education naman and all. And, at the same time, kailangan pa rin galingan kasi maintaining, di ba? Before ka pumasok ng film school, ano yung expectation mo na matututunan mo or may experience mo versus dun sa actual na natutunan mo or na nangyari dun sa film school journey mo? So, actually, initially, ang expectation ko talaga sa film school is matuto sa documentary. Kasi, kaya ko din kinonsider yung filmmaking nun dati. Kasi, may course dito, for sure, may subject dito na about making docus. Di ba, very, din yun, journalism din yun, and very, yung passion na gusto kong i-take. So, yun yung expectation ko na
tuturuan kami about documentary and all. Saka syempre, maraming matutunan din about crafting talaga videos and telling stories through moving images, 'di ba? So going into film school, hindi lang pala docu yung pag-aaralan namin. Sa Binild kasi very nung time ko very general siya. So, kapag pumunta ka doon, since digital filmmaking yung name nung program, lahat ng under ng digital filmmaking pag-aaralan nyo. So, from script writing, directing, cinematography, editing, even sound design. So, ang dami pala. Kaya, yung mga graduates ng film sa amin, nung batch namin din before, marami sa amin yung hindi lang directors, may mga naging sound designers din, may mga naging editor din, may mga naging scriptwriters, and also mga production managers and producers. So, yun yung in-offer nung school nung time na yun. So, maraming subjects or courses na pwede mo din i-discover pa kung ano yung mag-excel ka, kung saang aspeto ng filmmaking ka mag-excel, ayan. So, and natutunan ko din yun doon na film pala is a very collaborative work, no? Hindi lang siya mag-work kung mag-isa ka lang kasi maraming aspeto siya. So, it's a collaborative work ng iba't ibang klaseng profession, di ba? Questions, Bri. Since nanggaling ka sa film school, syempre, pag sinabi natin yung school, maraming more on theoretical na mga subjects, more on history ng filmmaking. So, how much yung percentage ng actual filmmaking during your time? Parang, how often kayo naggagawa ng actual short films, videos, yung nasa field talaga kayo? Okay, actually, right now kasi, nag-aaral din ako hindi na ako umalis sa pag-aaral ng film. So, nagma-masters ako ngayon ng Media Studies major in film sa University of the Philippines, Diliman. So, I'm actually taking my postgraduate degree, no? So, meron akong parang view on both parang take ng film school from UP and Binild. So, from Binild kasi, very practical talaga sa Binild. So, yung line-up pa lang ng professors, galing talaga sa industry, tapos sila yung nagtuturo sa school. Tapos, what I learned naman from UP is yung fundamentals ng theories talaga. So, more on theoretical din yung approach ni UP. Pagdating na to sa postgrad, no? So, mas marami kaming subjects ng theory and media sa postgrad. Kasi nga din, yung program is media studies, pero focusing on film. Tapos, electives na lang yung mga shoots or yung mga project-based or output-based na mga courses or subjects. Sa Binild, mas marami talaga yung output-based. Kasi, hindi lang siya film school, at the same time design school siya, design and art school siya. So pina-pride nung school, nung Binild, na yung mga students talaga is design centric or output centric yung mga yung curriculum. So majority talaga ng mga classes namin doon, plates namin ay videos, ganyan. So parang as far as I remember, no, yung parang theory class ko lang or yung history classes ko lang noon sa Binild is parang mga 3 lang. Tapos the rest is puro practical na and project or estimate mo during your first year doon sa Binild. Gaano karami yung video na naging project? Ang style kasi nung curriculum namin noon, first year, wala ka pang majors. Like, lahat yung Gen Ed pa lang. Yung mga minors na mga PE, mga ganyan, mga economics, ganyan. So, yung curriculum namin, nilagay lahat ng minor classes sa first year. Tapos second year ka na magsa-start magkuha ng major courses mo. Tapos yung pinakauna naming major is Film Art 1 and Film Art 2. So, film appreciation yun. Yung isa about film history. So, doon namin pinag-aralan yung mga movement ng film, yung mga German Expressionism, mga French New Wave, ganyan. So, maganda siya. It's good to have kasi
mag-ground ka niya eh. Lalo na kung into film ka and aspiring filmmaker ka talaga, mag-ground ka niya or malalagay ka niya dun sa, may immerse ka niya dun sa industry kung saan ka nag-work, diba? And kung ano yung naging history na nung industry na gusto mong pasukan. And sobrang colorful. Doon ko mas na-appreciate yung film actually nung nasa film. So basically, yung parang expectation mo doon, parang gagawa lang kayo ng parang documentary, something parang simple na shoot, video, yun na yun. Pero mas, ano pa pala, no, mas deeper pa yung pinag-aralan mo, natuto ka pa ng mga basic history. So actually, very helpful yun kapag nagtatry kang, nagsimula ka pa lang. Kasi basically, kailangan mo naman talaga malaman mo na yung pinaka-basics talaga, yung pinanggalingan, then tsaka mo i-break yung rules. Diba? Yes, totoo yan. Totoo yan. Actually, yan din naman yung lagi din bilin ng mga profs din namin before. And even dito sa postgrad, no, na parang etong mga pinag-aaralan natin dito sa class, nagawa na to. So, after this, kayo na yung bahala kung paano nyo babaliin or paano. Which is interesting kasi sa part ko naman, as hindi naman nag-formally nag-aral sa film school or anything na related sa film. By the way, ang background ko guys, ako more than 10 years na ako sa film industry. Though wala pa akong nagagawang full-length film, pero malapit na. So wala pa akong nagagawa. Mostly kasi mga commercials yung wino-work on ko. So commercials, music videos, tapos ayun, along the way naman kasi natuto lang din ako. Pero nung nagsisimula ako, ang ina-expect ko naman talaga is parang wala ako kasi sinusundan na curriculum eh. So basically, kung ano lang maisip ko, gagawin ko agad. So basically, meron akong freedom. May creative freedom ako kung anong gusto kong gawin, kailan ko siya gustong gawin. Tapos, yun nga lang, ang mahirap lang dun sa part ko is, wala akong resources. Kumaga, saan ka magsa-start? Hindi ko alam kung saan mag-start. Wala akong proper guidance. Wala akong proper history. Ano ba yung dapat mong gawin? Yung mga simple na 180-degree rule, di ko pa alam yun noon. Tapos yung mga format ng script writing, di ko rin alam yun. Tapos yung kung paano mo kakausapin yung artista, directing. Kasi usually parang ako nun one-man team eh. Kasi basically sa filmmaking, ang hirap humanap ng friend na may same passion, may same fire sa'yo na sa filmmaking. So basically, pag nagsisimula ka, parang ikaw lang lahat, parang one-man team ka. And natutunan ko yun, parang pinag-aralan ko lahat ng aspect ng filmmaking. Which is okay siya initially, pero habang tumatagal, mas kailangan mo mag-focus sa isa or dalawang aspect ng film. Kung saan ka talaga mag-excel. And then the rest, parang support mo na lang yun. Yung skills na yun, support na lang sa'yo. Para at least na kung merong hindi umattend sa team mo, hindi ka mapipilay, di ba? Kasi natutunan ko na kapag inako mo lahat, parang yung output mo, mediocre, parang very average siya. Kasi parang dinidivide mo yung attention mo sa lahat eh. Unlike kapag eto ka lang, camera ka lang, director ka lang, nakakapag-focus ka sa isang mat. Bibigay mo yung 100%. Ang expectation ko is matututo agad ako. Tapos kasi nilaktawan ko yung mga stages ng history, na mga ganitong turo ng mga lectures, ganyan. Akala ko mas mabilis ako magpro-progress. Yun pala, parang halos same lang din kasi nangangapa ako. Tapos, parang by chance yung breakthrough mo. Kasi, actually, same din naman sa pag nag-film school ka, parang hindi naman agad may breakthrough. Pero at least meron kayong concrete na ladder, di ba? Pero yung sa amin, parang gagalingan mo talaga. Kailangan consistent ka. So, basically, lang ginawa ko nun, nag-work lang muna ako sa BPO, ganyan. Tapos, nag-ipon para makabili ng camera. And then, hanap ng mga friends na willing acting sa short films. Tapos, dun lang ako natututo, parang by experience. By experience. Tapos, hanggang sa dumami na yung output. Tapos, ayun na, parang dun na nag-start. So, yun, Bray, napag-usapan na natin yung expectation mo and ano yung actual experience mo sa film school and sa pagdi-DIY or self-taught. Ano yung naging struggles mo after mo graduate ng film school? Like, paano mo nakuha yung first job mo, first project mo as a film graduate? Actually, sa film school kasi, all play din, 'di ba? Kasi mga
aspiring filmmakers pa, tapos parang we're still students, so may space talaga for learning, 'di ba? For improvement din, doon mo talaga mahuhone din yung craft mo, and mas makikilala mo pa yung sarili mo as an artist. Pero once you step out ng film school or ng school, nandun talaga yung real world na. Totoo yung sinasabi nila. Actually, nung graduate nga din ako, I still remember na nandun lang ako sa upuan ko sa PICC na lutang, yung parang nagzo-zone out habang nagse-ceremony. Kasi where to? Parang what's next, diba? Kasi parang all this time nasanay ako na nasa school, nasanay ako na may prof na papasahan ng mga plates, ng mga parang meron kong pina-follow na instructions. Oo, 'di ba, na parang systematic na ano, 'di ba? Yes. So parang ano na, kasi after school na to rock and roll. Parang unknown na. Oo, parang saan ako unang lalapit, ano yung susunod kong step, ganon. Kasi sa school may term after mo ng midterms, finals, 'di ba? Gano. Tapos next term na ulit, gets ganun ulit, 'di ba? Midterms as finals. Ngayon may finals ba sa outside world? Yeah. May midterms ba sa outside world, 'di ba? So, yun yung unang naging struggle ko na fini-figure out ko paano yun. And one way, based sa experience ko na dun sa school na pero meron ka bang certain expectations na since graduate ka ng film school, tapos sa Lasal ka pa na graduate, meron ka ba expectations na madali lang ako makakapasok sa ganito, makakakuha ng ganito, kasi meron ng credentials, ganito? Actually, dun sa amin naman, parang hindi siya na-embed ng ganun kasi parang sa school kasi, talagang ang magdadala talaga sa'yo yung craft mo, not really your credentials or your kung saan ka galing. Kasi yun na rin yung usapan sa loob talaga ng film school na parang regardless naman, yung iba pa nga ang tagal bago graduate or yung stay sa school, regardless naman ng stay mo or kung paano ka nag-perform sa school, ang magdadala pa rin talaga sa outside world yung voice portfolio mo, yung body of work mo, yung voice mo sa pagka-craft, 'di ba? So yun yung actually may iba lang meron sa Binil, di ba, na scholarship na 100% full scholarship. Ang basehan lang is yung portfolio. Yes, talaga. Oo. Yung mga sa design and arts scholars, 100% scholars, tapos ipapasa mo yung portfolio mo, tapos may interview ka with the dean. So, yun. So, maganda yung mga ganong opportunities talaga na binibigay din ng school, no? Kasi, ginagawa niya accessible yung school sa mga marurunong talaga, yung may potential para makapag-aral. So, ayun, sa amin naman, when it comes to yung breakthrough, di ba, yung na tanong mo kanina, ang key talaga, ang sabi ang tuturo sa amin, or yung parang impression sa amin, ang way talaga to outside world is your thesis film, or yung capstone film mo sa film school. Kasi ito yung una mong isasali sa mga competitions, ilalabas mo sa world, kasi yun yung parang siya yung culmination ng buong film school journey mo So, siya talaga yung ilalabas mo sa world. So, siya yung magbe-make or break. And madalas, karamihan ng film graduates, nagkikreate talaga ng name sa thesis film nila. Kasi yun yung nakakapasok ng Cinemalaya, ng mga film festival. Tapos from there, mas nakikilala sila, yung director ng short film na to, bagong film graduates, ayan. So, maraming ganon. So, the likes of Gino Santos, if you know them, yan sila, Peterson Vargas, yung mga galing film school na nasa industry na ngayon, nakilala din talaga sila sa mga thesis film nila, tapos nasali sa short film. And yun yung na-relay sa aming idea. And sa end ko naman, I mean, na isali naman yung thesis film namin sa mga competitions, pero iba pa rin talaga ang tight na competition kasi nung time natin, nung nagsa-start na tayo sa Wanderlust, ang dami na rin nagfi-film, ang dami ng mga nag-uusbong ang mga filmmaker. So, ang tight talaga din nung industry, hindi naman siya competition per se, pero yung kasi ang daming biglang nahilig sa filmmaking. Oo, nung time natin. Kasi mas naging accessible yung camera, tas the rise of... Ano yung first project or first job mo na na-accept ka after ng film school? Actually, ang first work ko after film school, eto. Sige, pwede ba mag-share ng parang, anecdote lang. Ang hirap talaga mag-apply kasi
ito yung catch. So, kung galing kang film school, tapos parang may alam ka sa lahat ng asset. For example, you know how to edit, you know how to sound design, direct, and all. Para ang hirap kung alin dun yung... Basically, hindi mo alam exactly ano yung a-applyan. Oo, i-apply. Kasi marunong naman ako. And yung portfolio ko, may mga aspects naman ng sound design, na editing, di ba? So, especially sa'yo na tinake mo yung filmmaking. Kasi as a course na akala mo, meron doon part na sang journalism, ganyan. So, parang hindi mo siya intentionally tinake kasi meron kang certain position na ano yung ini-aim. Saan po gusto maging director? Hindi ka ganun eh. Kumaga basically parang inano mo siya eh. Parang, ito yung path ko towards journalism. So, ito yung kukunin ko. Kaya nung graduate ka, parang medyo, ano kayang next? Pero nung sa school naman, naging into writing talaga ako. And prior naman sa school, writing talaga yung kasi nga sa publication sa school namin before nung high school din. So, writing talaga. Hindi din naman ganun ka-intensive. Oo, yung portfolio ko pa nun sa writing. So, ang titingnan ko nun, editing, ganun, o di kaya, editing talaga kasi ang laki din ng need sa editor dati, yes, diba? Yes. Oo. So yun, ang hirap mag-apply. Tapos meron ako isang na-apply sa Job Street na parang editorial assistant siya. Tapos ang layo nung office sa Sukat. Tapos from Caloocan ako nung time pa na yon. North to South ba yan? Oo. So biniyahe ko yun. Tapos it turns out, it's a BPO position pala. So, yun lang din yung... Natanggap ka daw? Natanggap ako, pero di ako pumasok to first day. Kasi, nagka-cold feet ako. Kasi sabi ko, kapag pinasok ko to, ito na yung gagawin ko for the rest of my... yung sa mga susunod kong year. So, parang, sabi ko... Natatakot ka na baka matrap ka sa corporate? Oo, na parang sa corporate. Parang, syempre, after film school, gusto ko pa yung... Hindi, gusto ko gawa ng film. Kasi after film school, andun yung cravings mo na. Gawa na ako ng film. Ganyan. Nasa labas na ako. So, ito na yung... Kaya sabi, tapos bilang editorial assistant So, parang sabi ko kay mama, share ko, wait lang, di ako papasok. sabi, very supportive naman si mama. Sabi, sige na kung yung feel mo din, di ba? Mahirap naman kasing pumasok nga sa isang bagay na hindi ka komportable. So, pero nag-work ka doon? Hindi talaga pumasok. Nag-chat ako doon sa hiring agent na sabi ko, hindi po ako tutuloy. Tapos di na ako na-replyan. Nakakatawa. Tapos ang layo kasi Sukat. Tapos uuwi pa akong Caloocan. So, ang laming factors. Kaya, kung tumuli ako doon, yung technically yung first job ko. Pero hindi. Ang naging first job ko is a writer for Bright Bulb Productions naman. Ito yung time pa ni John Prats before na naggagawa siya ng mga music videos for Moira, ganun. So, I worked there for... Paano ka natanggap doon? Paano ka nag-apply? Kasi yung batchmate ko, actually yung partner ko sa thesis field ko noon, nandun na siya. So, vinouch niya ako na, nirefer niya ako na may writer ako na friend na baka pwedeng mag-apply. Which is result ng pag-aaral mo ng film school. Kasi yung connection na nakuha mo doon, di ba? Medyo may basta may connect eh. Kasi, syempre, galing kang film school, yung mga nag-aaral doon, syempre, may mga connect na din. And usually, mga lecturers doon, di ba, talagang nakita mo sa industry talaga. So, kapag may mga projects sila, pwede kang itap, yun. Yun yung isa sa mga advantage ng film school. So, yung well-connected, connections talaga. Pero, syempre, hindi ka naman basta i-refer ng tao kung hindi ka naman magaling. Marunong din. Or kung ano ka lang, mema ka lang, gano'n. So, dapat may skills ka dito. Kumbaga, hindi ibig sabihin na nag-film school ka, ibig sabihin automatic, connected ka na, well-connected ka na. Magbe-base pa rin yun sa performance mo, paano ka makisama dun sa mga group mates mo, sa faculty, mga gano'n. So, ayun, yun yung mga major challenges. And actually, ang pinaka-breakthrough talaga sa career, is actually Wonderlust. Oo. So, si Wonderlust talaga yung nagdala din sa akin doon sa bigger picture pa of production. So, mas doon ko pa din na expand pa. Hindi lang yung connections, pati yung knowledge, yung skills, no? Sa filmmaking. Kasi, very collaborative talaga. Yes, yung mga people dito sa Wonderlust. So, as you can see naman actually, yung collaboration, yung term na lang namin yun para i-hide yung multitasking ng mga tao. Totoo kasi we started na kami, parang ilan lang kami, 7, 8, gano'n. So, tapos majority editors pa. So, parang
Tapos, pag may mga shoot, minsan, ang estilo, kapag nasa office, yun nga, ako yung writer, pero pag sa shoot, nag-PPA din ako. Minsan, nag-artista. Nag-artista din, nag-extra, para to fill in lang din the gaps. Pero, ano na din yun, I mean, part talaga na rin ng learning and nung kagandahan din nung teamwork ng... Tsaka ang ganda lang nung, natin, very spontaneous lang din yung mga shoots natin. Ikaw naman, Direk, syempre, nakilala kita, Direk Mark ka na ng Wanderlust Films eh. Paano yung naging journey mo naman, being parang nagdi-DIY or nagsa-self-taught ka na pag-aaral ng filmmaking? Actually, nag-start yung, basically ako kasi, mas ako dati, physical artist, yung basically, drawing, yung mga painting, mga ganun, mga handcrafts, mga ganun talaga yung ginagawa kong arts dati. And then, pagtanto ko, ang dami kong gustong gawin, and nahilig ko gumawa ng kung ano-ano. Tapos, na-discover ko yung filmmaking, kasi sa filmmaking, kaya mong gawin lahat, pwede mong gawin lahat. Gusto mong ng drawing, animation ka, gusto mong kumanta, pwede kang mag-musical, music videos, etc. Diba? Parang dami mong gustong gawin, pero hindi ko alam paano ako mag-start. Basta ang nasa isip ko lang noon, gusto ko maging part ng change ng Philippine film industry. Kasi nung nanonood ako lagi, parang very fascinated ako sa mga visual effects. Mga Harry Potter, meron pa yun. So, sa Twilight, yung mga nagtatransform, yung mga underworld, gusto ko yung mga creatures na yan. Tapos, trinay ko, ano yung pwede kong gawin para matuto ako nito. Nagplano pa nga ako nun eh. Sinulat ko siya sa isang papel ko, ano yung plan ko, ganyan. Meron pa doon, kasi basically, guys, high school grad lang ako. So, hindi ako nag-college. Nag-college ako for 3 months. Di ko natapos yung first sem. Pero technically, high school grad lang ako. So, wala akong guidance. Di ko alam kung saan ako pupunta. So, ang ginawa ko nun, nagplano ako, unang-una, paano ako magkakaroon ng access sa laptop, sa camera, etc. So, ginawa ko nun, nag-draft ako ng plan. Ang plano ko nun, maging sales clerk. Kasi basically, ayun lang parang pinaka-kaya kong abutin na work during my time na, sales clerk na ako, tapos mag-iipon ako, pambili ng laptop. Tapos pag nakabili na ako ng laptop, mag-iipon ulit ako, pambili ng mga crack na software. Tapos pag-aaralan ko yun. So, pag natuto na ako yan, bibili naman ako ng camera. Tapos, cycle, ganyan. Tapos, end up, hindi ako nakapag-work as sales clerk. Basically, may nag-refer sa akin na mag-apply dito sa BPO, ganyan. Sabi ko, ayoko kasi ayoko nung dinidiktahan ako. Di ba? Parang ganyan. So, ako yung nagdidikta eh. Pagka-director na talaga. Andun na agad yung... So, kaso, inano ko na rin kasi wala naman akong ginagawa nun. So, nag-apply ako. Turned out, yung in-apply akong BPO company, tumagal ako doon ng 5 years. Wow. Pero nung first, second, andun talaga yung mind ko na maging filmmaker. So, nag-ipon agad ako. Bumili ako ng second-hand na camera. Then, doon na nag-start. At kinontak ko yung mga friends ko. Tara, gawa tayo ng short films pag weekends, ganyan. Tapos, nakakagawa kami. Syempre, super average pa noon. Di pa alam yung mga tamang positioning ng camera, etc. Tinuloy-tuloy ko lang yun. Tapos, basta may mga artista, mga friends ko lang. Hanggang sa meron na akong isang nag-viral na video na kung familiar kayo kay Jari Lim, yung buko ni Jari Lim. Na kasagsagan yun nun eh. Yung mga buko soundtrack. So, basically, yung Rated K, hinanap nila lahat ng content na related sa buko. So, na-discover nila yung sa akin, which is parang love story siya ng dalawa kong friend. Tapos, hindi na sila ngayon. May mga nag-comment na lang dun sa YouTube channel ko na, uy bro, collab tayo, ganyan. Tapos, dun lang nag-start hanggang sa nangalala ko na sila Dari, ganyan. Tapos, nag-start kami ng company way back 2014 na nag-start yun. Pero na-establish lang yung Wanderlust 2016. Tapos, dun na nag-start. Kumbaga, tuloy-tuloy lang yung gawa namin ng content. Tapos, hindi lang kami sumusuko talaga dun sa passion na gumawa ng film. And then, yung first project ko talaga as a filmmaker na is wedding. So, nag-start yun sa nag-work pa ako. Wala pang Wanderlust nun. So, nung nakabili ako ng second-hand camera, ako yung basically naging videographer ng office namin. Pag may party, ako yung nagbi-video, ganyan. Tapos hanggang sa amin nakabalita, uy, kakasal ka, yung mga office mate ko, kakasal. Shoot mo na mga ganyan. So, sila yung naging practicean ko, naging client ko. Pero andun yung idea ko na pumapasok ako ng wedding, dapat different. Parang hindi siya dapat yung katulad ng iba. So, doon na-build yung formula na
wedding film na short film siya, tapos sa gitna yung pinaka-wedding. Pero dapat hindi siya pinasok lang. Dapat well-connected siya dun sa short film. Na hindi yung ma-realize na, wedding pala yun. Akala ko short film siya. So, doon nag-evolve yung format namin ng wedding dati. Yeah. Tapos, Yun yung branding ni Wanderlust noon eh. Yan. Tapos, ayun, kung di kayo familiar, sa amin yung mga nag-viral na wedding films na sa Avengers, tapos yung may Twilight-inspired, yung may werewolf. Imaginein mo wedding lang yun, pero gumagawa tayo ng mga CGI na werewolf, tapos merong Iron Man, ganyan. Tapos, sobrang passionate ko. Parang wala kaming pakialam talaga sa kita noon kasi gusto lang namin art. Kasi basically kami yung mapupunlaan pag pangit yung gawa, ganyan. So meron kaming one-time na client na, siyempre nagbayad sila, ginawa namin. Nung nakita namin yung mga footage, parang hindi kami satisfied. So ang ginawa namin, nireshoot namin yun. Sabi namin, wag na po kayo mag-worry sa bayad. Kami na po sasagot nun. Yung permit, kumuha kami ng bagong permit. Ganyan. Ma-shoot lang namin siya ng maayos. Basically, wala kaming kinita dun. Pero, yung bumalik dun, after nun, sobrang dami. Dun kami na-discover na mga corporate na, okay sila. Pagawa natin. Hanggang sa nag-evolve na, parang nakakuha na kami ng mga commercials, music videos, naging accredited ng mga ibang production houses, mga ganun siya. So, ayun, kumbaga sa akin, yung biggest challenge is hindi ko alam kung paano mag-start. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng resources, etc. So, ginagawa ko, sa computer shop ako. So, basically, yung mga usually mga kabataan, di ba nun, parang ang pinaggagawa sa computer is manood lang ng ibang porn. Tsaka hindi mag-gaming, mga Counter-Strike, Dota, Ragnarok. So, basically, ayun yung ginagawa most of the time ng mga kabataan doon. Pero ako doon, makikita mo ako doon, master ko na yung PowerPoint, yung MS Word, para alam ko na kung paano i-animate yung mga GIF doon sa PowerPoint, ganyan. Tapos hanggang nag-progress yung pinag-aaralan ko doon, na nasa computer shop lang ako. Andun na yung nagre-render na ako ng 3D sa Blender. Tapos sabi ko, bakit ang tagal mag-render ng 3D dito? Tapos yung pala, baba ng specs, Pentium 4 lang, parang ganun. Tapos, ayun, parang, pero sobrang natuto ako noon. Sobrang naging fascinated ako sa pag-build ng world na, ang maganda kasi sa filmmaking is, yun na-imagine mo, kaya mo siyang, gawing totoo. Parang, nakakatuwa na makakita ng isang bagay na nasa isip mo lang, tapos bilang mabibuild mo siya ng eto na yun, parang may character kang iniisip sa utak mo, tapos makikita mo siyang nasarap mo na, umacting na, parang gano'n. Yun yung mga nakakatuwang part ng filmmaking. Kung hindi ako magsisikap or kung hindi ako mag-hassle mo na. So basically, kailangan mo, nung time ko kailangan ko talaga ng other job para masuportahan yung filmmaking career ko. So basically, we need to make money to make movies. Diba? Kasi iba, making movies na to make money. Pero kami, ang talaga namin, ang idea namin, gumawa ng pera para makagawa ng magandang pelikula. Kasi kaya naman kami nag-wedding lang din nun, is gusto namin, wala na kaming funds para gumawa ng films. So, ayun nakita naming option and way. And thankfully, naging bridge siya para ma-discover kami ng iba't ibang mga production houses, mga tao, mga clients. And here we are now. Yun. Ayan. May Wonder Lounge na. Wanderlust. Ayan. Okay, Bray. Sagutin natin yung medyo mahirap na tanong. Ano ba yung mga advantages and disadvantages ng pagpasok sa film school? And syempre, as a DIY na filmmaker. Ikaw muna. Sige, start tayo sa advantages, no? So, unang-una, syempre, ang pinaka-advantage kapag nag-film school ka, yung system ng pag-aaral. Kasi may blocks, may building blocks siya. So, mag-guide ka talaga from pinaka-basic to most extensive or yung most advanced na aspeto ng filmmaking, di ba? And also may mga mentors ka, nandiyan yung mga professors, nandiyan yung mga lecturers na magagabayan ka talaga sa pag-craft ng passion mo sa filmmaking, di ba? So yun talaga yung mga big advantage. And also the community, kasi surrounded ka with learners, other learners din, di ba? With other aspiring filmmakers, ganyan. So mas ma-inspire ka rin kasi napapalibutan ka ng like-minded people, di ba? And
kung saan man ako galing, sobrang nakaka-inspire din yung environment dun. Kasi ang artistic ng lahat ng tao. So, may kita mo yung expressions nila. Minsan may pumapasok na naka-cosplay, ganyan. Parang sarap sa feeling na napapaligiran ka ng mga taong same yung passion. Oo, same yung passion, same yung heart for art, 'di ba? So, yun yung talagang masasabi kong big advantage ng pagpasok sa film Community. Yung community, yung learning, yung curriculum, yan. Tapos yung mentorship pa, 'di ba? And yun talaga yung parang pwedeng mag-equip sa'yo towards doon sa pagpasok mo sa pinaka-industry after film school. And for me naman, pagdating sa disadvantages, feeling ko pa dito, based na to sa tao, no? Parang it vary from person to person. Pero for me, feeling ko lang, disadvantage lang ng pagpasok sa film school is yung readiness siguro pagdating sa paglabas mo sa industry talaga mismo. Kasi yun nga, yung na-share ko kanina based on my experience, na parang nasanay kasi ako na nasa school na parang ito yung system na So parang siguro yun lang din yung disadvantage for me na parang hindi ko na ready yung sarili ko after ano yung haharapin after college. So yun, parang feeling ko yun yung isa sa nakita kong disadvantage din ng from pag-film school. And also hindi din qualification na mag-mimic ka talaga outside film school kapag nag-film school ka. Hindi yun guaranteed, no. Nasa sayo pa din yun kasi nasa tao pa rin yun in general naman in life, regardless. And lalo sa panahon natin ngayon, no, hindi natin tinitignan talaga masyado yung background mo, educational diploma, diskarte na. Oo, educational background mo. And totoo yun, kasi as someone na nasa professional world or corporate world, no, na tapos kayo nag-hire na rin kayo ng mga tao sa Wanderlust, 'di ba? Hindi mo naman na talaga titignan yung credentials ng educational background. More on sa body of work ka talaga titingin. So, hindi naman siya sa disadvantage, pero more on an advice siya, no, na hindi setting expectations hindi guaranteed na magfa-fly off ka as a filmmaker kapag nag-film school ka agad. So nasa sayo pa din yun as a person, as an aspiring filmmaker, kung paano mo ma-make mamamanage or mamamaximize yung resources na meron ka. So film school, it's a good to have, pero kung may iba namang way na pasok sa sa current situation mo at talagang nandun yung passion mo for film, feeling ko mag-work naman din siya regardless. So, ikaw, Derek, ano sa tingin mo yung advantages and disadvantages ng... Ako siguro, first advantage ng DIY filmmaker, no, is yung creative freedom mo, na pwede kang mag-set kung ano ba yung gusto mong pag-aralan anytime, ano yung gusto mong matutunan, pwede kang tumalon-talon ng subject mo, sarili mo. Yan, ayun yung first advantage, yung creative independence mo. Disadvantage naman is, ayun nga, kumaga wala kang guidance. Ang tanging guidance mo lang is yung mga nasa YouTube, nasa internet, and kapag hindi kasi bayad din yung mga tutorials doon, hindi siya well-structured, na marami kang malalagpasan na step na pag along the way mo na lang siya matutunan pagka na-encounter mo siya, hindi ko pala ito natutunan kasi nga hindi ka dumaan dun sa ganito. And minsan, may mga bagay ka na ginagawa sa film na di mo alam na be-break mo na pala siya. Tapos pagka meron nakakita na professional, uy, mali yung ginagawa mo, hindi ganyan. Doon ka lang matututo kapag sinita ka na. Or, nga, again, pag na-encounter. So, learning by mistake yung... Ayun, learning by mistakes. And, ayun, parang mas kumakain siya ng time. Pero at the same time, mas bumibilis yung, yung pag-grow ng skills mo. Kasi yung knowledge mo, yung maturity mo sa filmmaking, ang bilis niyang mag-grow kasi nga, sa field ka mismo kamaga by experience yung ginagawa mo. And by trial and error, and then, wala ka masyadong connection. So, wala kang kilala. Like yung sinasabi mo na, ang ganda ng community niyo sa school kasi papaligiran ka ng mga same people na may mga passion na sa filmmaking. Pero, kami mga DIY filmmakers, usually ang nakapalibot sa amin, mga pamilya namin, mga friends namin na wala namang, walang muwang sa paggawa ng film, na gusto lang manood, ganyan. Pero, like yung makakakita ka ng friend na katulad lang din sa'yo, na ganito rin yung passion.
Sobrang hirap nun, kaya hanapin mo talaga siya. And hindi mo sila mahanap kung hindi mo i-expose yung sarili mo sa social media, sa labas, gano'n. So as a filmmaker din kasi, kailangan mong maging marunong ka makisama. Kasi siya, collaboration, talaga siya, process siya. And ang isang film kasi, binubuo talaga ng maraming tao. So kahit sabihin mo, kaya mo mag one-man team, siguro malilimitahan. Malayo yung mararating mo, pero sobrang malilimitahan ka. And hindi ko sure kung sobrang ganda na magagawa mo. Kasi, alam mo yun, may limit eh. So, hindi ka nakapag-focus dun sa mga aspects na gusto mo talagang mag-focus. Unlike kapag, sa film school, di ba? Meron kang team, meron kang existing na group na, okay yun, gumawa kayo ng film, okay na yan, gano'n. So, yun is a disadvantage, yung connections. And, isa pa sa disadvantage is yung discipline. Kumbaga as DIY filmmaker, wala kaming discipline. Like, sobrang rock and roll kami. Kaya pag kami mga nagpapaturo sa akin, like, mag-workshop na mga direct, hindi kami maka-agree agad. Kasi rock and roll yung workflow namin. Like, parang kapaan talaga siya. Parang hindi naman lagi ng structure. Parang based kasi yun sa experience namin. For example, kung ano yung maganda sa akin, alam ko na kung paano siya gawin. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao same mo. Hindi naman lahat ng tao na merong same ng mata mo. So, kailangan nila ng parang template para matutunan yung isang bagay. So, ayun yung isa sa mga disadvantages. So, ayun, final thoughts and advice siguro sa mga aspiring filmmakers natin. Tingin mo ba, Bri, worth it bang pumasok sa film school? Oo naman, worth it talaga sa worth it. I mean, kung may opportunity ka to enter film school, go for it. Like for example, sa akin, nabigyan ako ng opportunity to enter film school dahil sa scholarship. Kung mabibigyan ka ng chance, and if you have the means para mag-pursue ng film school, go. Kasi maganda yung pwedeng niyang iambag sa'yo, i-contribute na sa'yo. Hindi lang as a filmmaker, but also as an artist in general. Kasi nandun yung culture, nandun yung mentorship nga, and yung pakikisama din sa ibang mga learners, 'di ba? So kung may opportunity, kung you have the resources and means to enter film school, go for it kasi it's worth it, 'di ba? Pero kung challenge talaga or parang hindi kaya, no? May mga options naman talaga. For example, dito nga si Derek, 'di ba, papatunayan niya na may other ways. Saka naniniwala ako na kung ano yung nag-work for you, go for it. Parang work on it. Hindi naman natin kailangan like i-compare, 'di ba, sa yung naging path or naging journey ng iba sa naging journey natin. Kasi may kanya-kanya tayong ways to succeed naman. And at the end of the day, nasa sa atin 'yun kung paano natin kung paano tayo mag-work dun sa path na napili natin, 'di ba? And siguro sa society lang natin right now, may mga nabibigyan talaga ng opportunity, meron din namang hindi talaga nabibigyan or hindi naabot ng ganitong mga klase ng opportunities. Pero alam niyo yun, parang maraming options sa world eh. I mean, especially sa filmmaking right now, nandyan yung internet, nandyan yung mga katulad nila Derek Mark na nasa industry na pwede na tayo mag-reach out, 'di ba, para matuto. So for me, worth it ang film school, pero marami pa ring ways para maging filmmaker. Hindi film school yung only way. Yes. Oo, yun yung tamang sagot na parang film school is not the only way to be a filmmaker. Actually, kailan lang naman nagkaroon ng exact na course for film, di ba, dito sa Philippines. Kasi dumami lang talaga na parang... Pero ako as a DIY filmmaker or a self-taught filmmaker, kung meron akong chance na mag-film school, mag-film school ako. Yes. Hindi man film school, hindi man related sa film exactly, pero mag-aaral ako somewhere between, yung media or self-doing communication, which is actually magiging topic natin next content. So ano ba yung mga courses na dapat nyo kunin or pwede nyo kunin para maging filmmaker kayo. Pero going back, mas gusto kong pumasok sa film school kung meron ako opportunity nung time na yon. Pero syempre, kailangan kong gumawa ng way since hindi ko kaya pumasok din sa film school. And ang kilang naman talaga dito is para mag-succeed ka sa way na to na wala kang pinasokang anything, is yung wala ka talaga connection, from scratch ka.
is gumawa ka lang ng gumawa talaga consistently and i-expose yung gawa mo sa labas. Kasi ako, meron ako mga times na magugulat ako. Nasa Singapore na ako kasi may nakakita lang ng gawa ko somewhere, parang ganon. So yung mga ganong mga instances na huwag kang matakot na ilabas yung mga projects mo, huwag kang matakot maging creative. Kasi yung iba natatakot maging creative dahil lang na hindi binibili ng audience yung craft nila, parang ganun. So kung ano yung naiisip nyo, kasi kayo yun parang huwag kayong masyado maging competitive. Like, huwag kayong too much competitive. Kumbaga, lagi yung isipin na pag ang kinalaban nyo lang yung sarili nyo, wala kayong competition. Kasi kayo yun ilabas nyo lang yung totoong kayo, ano yung voice nyo. Hanggang sa mahanap yung totoong style nyo. Kasi pagkagaya kayo ng gaya, ano talaga kayo, parang mapapabilang lang kayo dun sa mga karamihan. Sa mga nagawa na. Kasi ngayon, sobrang daming filmmakers na talaga, and the only way to stand out is to make your own and to put a uniqueness dun sa gawa mo. And kung lagi mo siyang i-base sa mga trends, parang mahihirapan ka talaga. So, huwag kang matakot maging creative and gawin mo yung gusto mo. Kahit film school or no film school, ang daming resources na available. Kailangan mo lang maging resourceful. Ganun. Regardless kung ano yung path na iti-take mo, at the end of it all, ikaw yung gagawa talaga nung path mo papunta dun sa success or dun sa industry na gusto mong pasukan. So, ang magmamatter talaga dito is yung craft mo, yung pagkaalam mo sa craft mo and sa pagkaalam mo sa voice mo in terms of storytelling. So, yeah. So, yun. Support. Tsaka pagka nag-decide ka na nag-film school ka na, or hindi ka mag-film school pero nag-decide ka mag-DIY, mag-stick ka na doon. Huwag mo nang isipin yun, sana pala nag-film school ako. Hindi ka na nag-film school So, stick with it and then consistent ka lang maggawa. Tapos, reach out sa mga filmmakers. Ang dami dyan. Yung mga festivals. Yes. Saka ang dami ngayong mga master classes or yung mga workshops, na hindi mo kailangan pumasok ng film school talaga. Just attend yung mga talks or workshops. And yung iba doon free lang din, diba? So, mas accessible na rin talaga. And yun din naman na pinopromote ng Philippine cinema, ng Philippine industry na magkaroon ng accessible learning for film. So ayun, sana marami kayo natutunan dito sa ating Wonder Lounge. Sana maganda tong kalabasan ng first episode namin, no? Sana. Feeling ko naman. Yan, sana marami kami na-share sa inyong mga knowledge and napaisip kayo kung ano ba yung path na mas okay sa inyo i-take. And yan, abangan nyo pala sa part 2 ng content na to. Kung di nyo pa napapanood is yung pag-usapan natin kung ano ba yung mga courses na pwede nyo kunin para maging isang filmmaker. So ayun, see you on our next content. Bye!